Hello po mga kabayan, kumusta kayo? Magandang buhay. Welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Mag-update po ako ngayon patungkol po to sa ating kalusugan na hindi lang ho ito nangyayari sa isang tao. Para maging aware po tayo, bigyan ko lang ho ng reaksyon yung aking napanood. Siguro po kilala naman natin, isa rin ho ako sa taga-subaybay po kay Doc Willie Ong. May napanood po akong video sa kanya. 2 araw na po yung nakalipas, pero hindi lang ako nakapaggawa kaagad ng aking personal na opinion o reaction patungkol dito sa kanyang naging sakit. Pero bago ko gawin yon, maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa akin. Welcome po sa mga bagong pasok sa aking munting kubo. Yung nandyan po mga silent viewers, maraming salamat po sa suporta. Mga nagla-like, comment at share at laging nag-i-engage po sa aking mga ginagawang reaction. Nagbibigay din po ng kanilang sariling opinion sa comment section. Maraming salamat po sa inyong lahat. At salamat po sa hindi ninyo pag-i-skip ng ads. And shoutout din po sa ating pinuno, Ka-Business Official, Papadins TV, Ka-Business Family, sa aking mga kasama mga reactors at saka sa mga kagwangs. Shoutout po sa inyong lahat. Magandang buhay. So ito po, napanood ko yung video ni Doc Willie. Kasi matagal na siyang hindi nakakapag-upload. Yung pala, mayroon siyang pinagdadaanan sa kanyang kalusugan. Ayon niya sa kanya, mayroon siyang sakit, mayroon siyang cancer na kung tawagin ay sarcoma cancer daw. Ito yung sabi ni Doc Willie Ong. Hindi daw niya ito, wala daw siyang makapa. Tapos dumaan siya sa maraming test. Saka lang nalaman, nakita na, yun kung saan ang gagaling yung pain, nasa loob daw po ito ng nerve. Kaya hindi nahalata. So pinakita nga niya doon sa kanyang video, sa kanyang in-upload na marami siyang mga tusok ng karayom sa likod. Daan daw yun ang pag-biopsy sa kanya para ma-sure talaga kung anong klaseng sakit ang meron siya. At yun, sabi nga niya, kung paano niya nakuha yun, sa stress daw. Kaya binigyan ko to ng aking opinion, kasi kung sa stress nakuha yung sakit ni Doc Willie, doon sa kababasa niya sa mga comments, yung mga nangyayari, di ba nag-sumali siya sa politics dati. Ayun, more on doon sa stress. Kaya tayo mga kababayan, kung bakit gusto ko lang i-emphasize na kung ito man talaga ang dahilan ng pagsakit ni Doc na sarcoma cancer, dahilan yung mga stress, yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, dinadamdam natin, maging aware po tayo. At maganda po ito na isinare ni Doc Willie, kasi sabi nga niya, ayaw niyang lukuhin yung kanyang mga supporters, ang kanyang mga viewers, kung anong nangyayari sa kanyang kalusugan. Kaya lalo lumabas po siya. Yung unang labas niya, ayaw niya sa kanya, recorded lang po yun. So something like, ito, 2 araw lang ang nakalipas So August pa pala siya, nagsasuffer na yung kanyang kalusugan. So nung medyo kaya na niya, so ayun, nag-record na siya kung ano talagang nangyayari. So, nung time na nag-record siya, para ma-update tayo, ayun lang daw yung time na medyo malakas-lakas na siya. Yun ang sabi ni Doc. Kaya, Doc Willie, pray po kami, pray po ako na manumbalik po ang iyong kalusugan, na magkaroon po ng miracle, na ma-heal ang iyong cancer. At naniniwala naman po kami na nandiyan ka sa mga magagaling na doktor, at isa ka rin hong doktor. Alam niyo kung ano yung pwedeng gawin, mga bagay na dapat mong iwasan para hindi lumala ang iyong nararamdaman na pain. Kasi sabi nga niya, parang pag nararamdaman niya yung sakit, akala mo para siyang sinasaksak ng maraming beses. Ganun kasakit. Pinakita niya sa likod niya, yung sa spinal niya. So talagang nasa nerve na daw yung bukol. So malaki na. So sabi nga niya din, inaiipit daw yung kanyang puso. Kaya minsan nahihirapan siyang huminga, at the same time, mahina talaga. Mahina yung ni Doc Willie. So nakita ko ngayon, meron na siyang bagong upload 6 hours ago, pero hindi ko pa ako napapanood. So yun lang po ng mga kabayan, ay pag-pray po natin si Doc na harinawa, ay maging okay siya. Kasi marami pa siyang ma-share sa atin na kanyang mga kaalaman patungkol sa kalusugan. So yun nga lang, yung nangyari sa kanya, hindi nga ho niya nakita, hindi niya naramdaman na, kumbaga, hindi niya nakapa yung bukol. Ako kinapa ko kasi meron akong bukol dito sa braso. Share ko na lang po. Ano naman kasi ito nangyari ito nung share ko na lang po yun lang po yung sa akin kay Doc Willie na
na-update po ako na meron mo siyang cancer ngayon na pinagdadaanan. Tapos sabi niya, meron siyang, nung unang ano niya, sabi, I have a cancer, may malaking bukol, nagtatago. So hindi makita, kaya nahirapan siya. Tapos, ayun pa, sabi niya, I have a large abdominal cancer, abdomen dito sa tiyan. It is a serious, but I will fight for this battle para sa lahat ng cancer patients sa Pilipinas. Gagaling tayo ng sabay. Amen po, Dok. Maniwala lang po tayo sa Panginoon. Si God po ang ating tagapagpagaling. At din meron po siyang gagamitin mga instrumento para sa iyo, para manumbalik yung iyong dating kayo na malusog. Dahil marami pang nangangailangan ng iyong serbisyo. Ano to si Doc Willie, mga kabayan, nagcha-charity din to siya eh. Tumutulong din to siya. Meron din siyang mga pinupuntahan. Nakita ko nung nagbabahay-bahay sila. Doon talaga sa area ng mga mahihirap ang kanilang mga pinupuntahan. Shoutout po, kasama niya si Doc Lisa, yung asawa po niya. So sa ngayon, yung nag-handle ng kanyang si Doc Lisa ang nag-update sa kanilang channel. At ayun nga, panunuorin ko mamaya yung isang upload dito ni Doc Willie. Nag-update na siya eh. Sana okay yung content niya na yun, kasi hindi ko parang dalawa napapanood. So itong kanyang sakit talaga mahirap para sa what if buti to si Doc Willie doktor at syempre meron silang mga connection, may makakatulong sa paggagamot sa kanya. Ayun, speaking of bukol, ito ngayon sa kanya, hindi niya nakita, hindi niya naramdaman, hindi niya nakapaayon na sa kanya. At least yung sa akin, meron akong bukol mga kababayan. Walang alam kung may papakita ko ba ito. Hindi niya makita, masikip yung aking braso. Ito siya. Ayan kung mapapansin niyo. Ayan, may umbok. Ano naman siya, gumagalaw-galaw. Pero nangyari to sa akin bago pa mag-pandemic. Nakapako na ito siya eh. Tagal na, ilang years na rin yung pandemic, di ba? At nung nagbakuna, yung pangalawang tusok sa akin, as in, doon mismo sa gitna. Wala na akong nagawa eh. Kasi pag tutok sa akin ng karayom, diretso na, hindi ko nasabi na doon sa NARS na itaas na ilagay. Mismo dito talaga yung umbok na yan. Tsak dito. Siguro namatay na din yung bakterya kung meron man. Pero hindi ko po ito pinapacheck up. Pero wala naman akong nararamdaman. So, pakiramdam ko yung muscle. Taba na namuong. Pero pag may papatingnan ko rin po ito sa doktor. Papabiopsy po ako kung talaga to. Pero wala ko siyang pain. So, yun lang po yung aking update. Mag-iingat po tayo sa ating mga kalusugan. Ingat po talaga tayo sa mga stressful na mga ganap dyan sa ating kapaligiran. Ignore natin yung mga negativity. Enjoy natin ang mga positive things sa ating buhay. Life is short. Tatandaan po natin yun. Kung halimbawa may mabasa tayo mga negative, tawanan na lang natin. Kumbaga, pwede nating sakyan, lokohin din natin kung may mga mambabaas, parang ganun yung basta may mga negative na mababa sa negative comment. Kumbaga, asarin na lang natin. Bahala sila. Diba? Enjoy. So, ingat po tayong lahat. Back to back po ako. Mamaya magbibigay pa ako ng aking reaction sa ka-business official po. Hanggang dito na muna. Walang individual shoutout po. Next time. So, ingat po tayong lahat. To God be the glory.